Mahigit isang dekada na ang nakalilipas pero sariwa pa rin sa isip ng mga taga Zamboanga ang trahedyang sinapit noong 2013. September 9, Monday po yun. Papasok na ako sa school, galing sa bahay ko sa may Mampang. Mga 6 o'clock na yata yun, may putukan na kaming narinig. Kinder po ako noon. Yung sa isip ko that time na di ko po makita yung mga friends ko, yung trauma po na naramdaman po nila that time. Naririnig na namin yung mga helicopters every night. Yung hindi ka makatulog, how long will it last? Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na kanilang hinarap, may mga nagkaisa upang akayin ang lahat tungo sa pagbuo ng nawasak nilang pangarap. Isang lugar ang naging kanlungan ng mga taong naipit sa kaguluhan, ang Zamboanga Central School Special Education Center. Nabuksan yung school, naging shelter kami ng mga person displaced ng tirahan. Dito pumasok sa amin yung Santa Barbara Central School, yung Rio Hondo Elementary School, plus yung aming school. So from 2013 hanggang 2016, that's a long time talaga na ginamit yung mga school buildings namin. Yung plaza namin is ginamit din. Nagkaroon ng mga bahay-bahay dyan ng konti. At dahil sa kakulangan ng mga pasilidad, lubhang kinailangan ng mga karagdagang silid-aralan para maipagpatuloy nila ang pagtuturo sa mga bata. Kailangan talaga namin ng adjustment, pasensya, kasi nagsishare kami ng areas, yung covered court halos ginamit nila. So yung mga activities, wala. Mahirap talaga, sa mahirap. Pero kailangan ituloy pa rin ang pagtuturo para sa mga bata. Upang siguruhing patuloy na makatatanggap ng kalidad na edukasyon ang mga bata sa Zamboanga, isang 2-story school building ang ipinatayo ng isa sa mga kilalang Filipino integrated property developers sa pamamagitan ng corporate foundation ito sa Zamboanga Central School SPED Center noong 2019. Taon-taon nagpaplano kami kung saan mga lugar o sino yung mga eskwelahan na magdo-donate kami ng school building. Doon, tinitingnan yung mga datos kung alin ang mga eskwelahan ang kulang-kulang ng classrooms o di kaya yung sirang-sira na at saka nagkakaroon na ng double shift. Yung eskwela na yon ay para sa children with special needs. Patakaran namin ang tinatawag natin inclusion. Sinisigurado namin na isasama natin yung isang gusali para sa mga children with special needs. Kaya yun ang unang layunin namin sa pagtayo niyan. Bukod sa fully equipped classrooms, nakatanggap din ang paaralan ng mga computer at learning materials. Malaking tulong yung SM Foundation sapagkat hindi lang minsan ang tulong nila. Continuous po ito. Patuloy din silang bumibisita, sumusuporta at gaya nito, nagkaroon tayo din ng repainting and repair dito sa building na ito. Nakita ko yung mga suporta at tulong na binibigay nila sa mga mag-aaral, pati na rin yung feeding program. Naging daan ito para patuloy na tumanggap ng mga mag-aaral sa kabila ng pagtaas ng kanilang enrollment rate at nagbukas ng panibagong oportunidad para makapag-aral ang mga kabataang katutubo. Marami na tayong mga Badyaw pupils na nag-aaral ngayon. From 200, naging 500 na po ngayon. For all our school-age children should be in school. So, the only way para ma-attract sila is may maganda tayong mga structure o kaya kompleto ang ating facilities. DepEd cannot afford everything to give to our school children. So we really appreciate who will extend their help, make our school children comfortable at magiging magandang kanilang mag-aaral. So thank you so much SM Foundation dahil alam namin nandyan kayo to help us in the education of our children. Hindi man agad mabubura ng panahon ang lagim ng sinapit, mas nananaig ang pagiging bukas palad ng mga taong kumalinga sa kanila. At sa pamamagitan ng mga institusyong handang tumulong, nabubuhay ang pag-asang maghilom at muli silang makabangon mula sa mapait na kahapon.
Ang gusto namin ng yung mga school building ay magiging storage of memories. Because from these memories, students can draw strength and inspiration na kailangan nila sa paglalakbay nila towards their dream.